Dalawang undercover na sundalo ang dumating sa isang lihim na base militar sa gitna ng isang matinding blizzard. Ang mga lalaking ito ay US Strategic Missile Wing Controllers na pinagkatiwalaan ng mga susi na kinakailangan para maglunsad ng nuclear warhead. Mabilis silang tumungo sa kanilang mga workstation at sinimulan ng kanilang shift para sa gabi. Tila naging normal ang lahat hanggang sa mapansin ng isa sa kanila ang isang bagay na lubhang nakababahala. Patuloy na kumikislap ang dalawang pulang bumbilya sa status board na nagpapahiwatig ng alerto sa warhead. Ni-reset ng senior officer ang board sa paniniwalang ito ay isang technical na glitch. Gayunpaman, ang isang alarma ay tumunog sa lalong madaling panahon at isang code ay ipinadala sa mga opisyal na naka-duty. Sinusunod nila ang protocol sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang pinaghihigpitang locker at pagkuha ng dalawang pulang file. Naglalaman ang mga ito ng mga top secret missile launch code na itinutugma ng mga opisyal sa code na natanggap sa speaker. Pagkatapos ay ipinasok nila ang launch code sa kanilang mga computer. Sa kanilang kakilakilabot, nakumpirma ang order ng paglulunsad at magsisimula ang 60 segundong countdown. Pagkatapos ay activate ng mga opisyal ang lahat ng 10 nuclear missiles, inihahanda ang mga ito para sa paglulunsad. Ngunit sinira ng senior officer ang protocol sa pamamagitan ng paghiling na makipag-usap sa mas mataas na awtoridad sa telepono. Patuloy niyang sinusubukang tawagan ng kanyang mga nakatataas ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa lalong madaling panahon, ang countdown ay bumagsak sa wala pang 10 segundo. Nakahanda na ang junior officer na ilunsad ang mga missile gamit ang kanyang susi, ngunit ang nakatatanda ay naparalisa sa takot. Napagtanto niya na ang paglulunsad ng mga missile ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 20 milyong tao. Lingid sa kanilang kaalaman, ang pangyayaring kanilang nararanasan ay isang nuclear attack drill lamang. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong masuri ang kahandaan ng mga opisyal na gumawa ng masakit na desisyon sa pagpapasimula ng isang nuclear strike. Ang eksena ay nagbago at makikita natin ang isang helicopter na bumababa sa NORAD Combat Operations Signizing, Colorado. Dalawang ahente ng FBI ang bumaba at mabilis na inihatid sa isang selyadong opisina. Nandito sila para sa isang pulong kasama si Dr. John McKittrick, ang pinuno ng mga operasyon ng komputer. Ang kanilang layunin ay talakayin ang mga kinalabasan ng hindi ipinaalam na nuclear missile launch drill. Sa halip, 22% ng mga opisyal na ipinagkatiwala sa paglulunsad ng mga nuclear missiles ay ayaw gawin ito. Pagkatapos ay inanunsyo ni General Behringer na magpapatupad siya ng isang psychological screening program upang maalis ang mga naturang individual mula sa hinihinging responsibilidad na ito. Sa isang mainit na talakayan, sinabi ni McKittrick na hanggat ang panghuling desisyon sa paglulunsad ay ibinigay sa isang tao, ang sitwasyong ito ay mangyayari ng paulit-ulit. Hinihikayat niya ang mga ahente ng FBI na suriin ang kanilang computer na War Operation Plan Response o WOPR. Ang sopistikadong machine learning program na ito ay patuloy na nangangalap at nagsusuri ng data. Pagkatapos ay ginagaya nito ang mga senaryo ng digmaan sa pagitan ng US at USSR sa anyo ng isang laro. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga simulation nito, ang WOPR ay gumagawa ng mga estratehiya upang mapanatili ang pangingibabaw ng Amerika. Kinumbinsi ni McKittrick ang mga ahente na ipatupad ang kanyang plano na palitan ang wing control officers ng electronic relay system. Ito ay epektibong mag-aalis ng pagkakasangkot ng tao mula sa panghuling desisyon sa paglulunsad at ipagkatiwala ito sa WOPR. Malayo sa NORAD base, sa Seattle, makikita natin ang isang batang si David Lightman na nahuhuli para sa kanyang biology class. Naabot niya ang kanyang klase at umupo sa likod ng kanyang kaibigan na si Jennifer Mack na parehong walang motibo para sa biology. Di nagtagal, tahasang ipinaalam ng kanilang guro kay David na nakakuha siya ng F sa kanyang mga pagsusulit. Pagkatapos ay ipinasa ni David ang isang birong pahayag na nagpapunta sa kanya sa opisina ng punong guro, isang pamilyar na destinasyon para sa kanya. Gayunpaman, habang papalapit siya sa pinto, natuklasan niya ang password sa district computer system ng paaralan na nakatago sa ilalim ng desk. Nang maglaon ng hapang iyon, inanyayahan ni David si Jennifer sa kanyang silid kung saan siya ay naghahak sa computer system ng paaralan gamit ang password. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang grado sa biology mula sa marka na F patungo sa C at ganoon din ang ginagawa sa mga marka ni Jennifer. Kapag siya ay nagprotesta, binago niya ang kanyang marka pabalik sa F ngunit kalaunan ay ibinalik ito sa A nang hindi niya nalalaman. Sa hapunan noong gabing iyon, nakakita si David ng isang ad para sa isang bagong laro mula sa isang kumpanyang nakabase sa Sunnyvale, California.
Gusto niyang makita ang programa sa likod ng kanilang laro kaya nakaisip siya ng isang mapanlikhang ideya. Ini-program ni David ang kanyang computer upang iscan ang isang listahan ng mga numero ng telepono sa Sunnyvale at tawagan ang bawat numero. Umaasa siya na makakatulong ito sa kanya na mahanap ang kumpanya ng laro ng computer. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Jennifer kay David at hiniling sa kanya na baguhin ang kanyang mga marka sa biology. Pagkatapos ay tumungo sila sa kanyang silid kung saan isiniwalat ni David na binago na niya ang kanyang grado sa isang A. Samantala, ang kanyang computer ay nagdadial pa rin ng mga numero upang mahanap ang kumpanya ng laro nang hindi sinasadyang kumonekta ito sa isang hindi kilalang sistema. Hiniling ni David sa system na ilista ang lahat ng mga laro at tumugon ito kasama ang ilan sa mga ito kabilang ang Falcons Maze, Bridge, Checkers, Backgammon, Poker, at Global Thermonuclear War. Pagkatapos ay iniprint niya ang listahan at dinadala ito sa dalawa sa kanyang mga kaibigang hacker, sina Malvin at Jim. Sa panunukso ni David, sinabi sa kanya ni Jim ang tungkol sa paraan ng pintuan sa likod, kung saan ang isang programmer ay nagpapanatili ng isang password upang laktawan ang anumang mga hakbang sa seguridad na maaaring idagdag sa ibang pagkakataon. Iminumungkahi ni Malvin na dapat silang maghanap ng mga pahiwatig sa unang laro sa Falcons Maze. Kasunod nito, nagtungo si David sa library upang maghanap ng impormasyon tungkol sa gumawa ng larong Falcons Maze. Isang buong linggo at sa huli ay nakahanap ng malaking impormasyon, si Dr. Falcon ay nakabuo ng isang machine learning program na nagpapahintulot sa isang computer na maglaro tulad ng chess at poker. Ang programa ay matututo mula sa mga pagkakamali nito at mapapabuti ang mga kasanayan nito. Sa bawat laro, nakalulungkot, ayon sa isang artikulo sa pahayagan, si Dr. Falcon ay namatay sa edad na 41, kasunod ng kanyang anak na si Joshua at asawa na namatay din sa isang aksidente sa sasakyan. Sa ibang pagkakataon sa bahay, ipinasok ni David ang password at binibigyan siya ng system ng access. Ngunit wala siyang ideya na nakakonekta siya sa WAPRO sa NORAD Combat Operations Center at hindi sa isang gaming computer system sa Sunnyvale. Ang Joshua ay talagang ang backdoor password sa WAPRO na nagpapahintulot sa user na laktawan ang lahat ng iba pang mga sistema ng seguridad at pasukin ang mainframe. Ang WAPRO ay nakikita si David bilang si Dr. Falcon at iniimbitahan siyang maglaro ng chess. Ang binatilyo, na nag-iisip na ito ay isang laro, ay nagutos dito na magpasimula ng Global Thermonuclear War sa halip. Pinili niyang maglaro bilang Unyong Sobyet at nagutos sa paglulunsad ng mga nuclear missiles sa Las Vegas at Seattle. Sa Colorado, ang pagkilos ni David ay nag-trigger ng mga alarma sa NORAD, nagbabala ng hindi bababa sa 28 missiles mula sa Soviet Union. Ito ay nagudyok kay General Berenger na utusan ng mga antas ng DEFCON na itulak sa tatlo, ang mga bomber na eroplano na magsimulang magpatrol at ang Pangulo na maabisuhan tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng ina ni David sa ibaba upang itapon ang basura na pinilit na isara ang kanyang computer. Bilang resulta nito, pinapatay ng WAPRO ang missile alert nito at ang sitwasyon ay bumalik sa normal sa ngayon. Hindi nagtagal bago matuklasan ng mga opisyal ng NORAD na may nangyayaring hindi kapani-paniwala. Napagtanto nila na may nag-trigger ng nuclear attack simulation sa WAPRO at pinamamahalaang i-trace ito pabalik sa Seattle. Di nagtagal, nalaman ni David mula sa balita na nag-trigger siya ng full-scale nuclear alert sa NORAD. Pinamamahalaan niya ang posibilidad na maaresto at tinawagan si Jennifer. Sinabi sa kanya ni David ang lahat ng nangyari at binigyan niya siya ng isang simpleng solusyon, ihinto ang pagtawag sa partikular na numerong iyon. Gayunpaman, habang nililinis ang kanyang kwarto, nakatanggap si David ng tawag mula sa WAPRO na nagpapaalam sa kanya tungkol sa pag-usad ng kanyang laro. Ito ay tumatakbo sa loob ng 31 oras, 12 minuto, at 49 na segundo, na may tinatayang natitirang oras na 52 oras at 17 minuto. Nagtanong si David tungkol sa layunin ng laro at sinabi ng WAPRO na ang tanging layunin ay manalo. Siya ay labis na natakot sa lahat ng ito na agad niyang hinugot ang linya ng koneksyon mula sa kanyang computer. Mamaya sa hapong iyon, habang papalabas si David sa isang lokal na tindahan, pinalibutan siya ng mga ahente ng FBI. Sinuri nila siya at mahigpit na isinakay sa isang kotse. Halatang dinadala siya sa Colorado para tanungin. Samantala, sa NORAD, naging tense na naman ang sitwasyon. Ang sistema ng WAPRO ay patuloy na ginagaya ang isang digmaang nuclear na bumubuo ng mga kontragalaw para sa parehong US at Unyong Sobyet. Ang dumaraming simulation na ito ay may mga tunay na kahihinatnan din. Bilang tugon sa pinaghihinalaang banta ng mga bomber ng US na iniutos ni General Berenger kanina,
itinaas din ng mga Sobyet ang kanilang antas ng alerto sa DEFCON 4. Makalipas ang ilang sandali, dumating si David sa pasilidad ng NORAD at nalaman ng lahat ang kanyang mga aksyon. Humiling si Dr. McKittrick ng pribadong pakikipag-usap sa binatilyo at dinala siya sa kanyang opisina. Inakusahan niya si David ng pakikialam sa sistema ng computer na nagresulta sa pagdami ng US at USSR. Inamin ni David na una niyang nilabag ang sistema para maglaro ng video game ngunit tinanggihan niya ang anumang karagdagang pakikipag-ugnayan. Sa halip, inaangkin niya na si Joshua, ang computer system sa NORAD, ang nakipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni McKittrick na si David ay nakikipagtulungan sa isang tao sa labas ng US at naghahatid ng sensitibong impormasyon. Magtatanong pa sana siya nang bigla siyang makatanggap ng tawag sa telepono na nagtulak sa kanya na magmadaling lumabas. Lumalabas na muling nakompromiso ang WAPRO at ang mga missile launch code ay nasa panganib. Iminumungkahi ni McKittrick na wala silang gagawin at manatiling kalmado ngunit itinaas ni General Behringer ang mga antas ng DEFCON sa 3. Inutusan din niya ang mga bomber ng US na patuloy na magpatrolya sa himpapawid, subaybayan ang mga pagdalaw ng Sobyet. Samantala, sa loob ng opisina, nakipag-ugnayan si David sa WAPRO na nagpapaalam sa kanya na ang huling plano nito ay ilunsad ang mga missile ng US patungo sa USSR sa loob ng 28 oras. Ang sistema ay nagbubunyag ng kakaibang impormasyon, sinasabi nito na si Dr. Falcon ay mahirap abutin, kapwa sa kanyang Seattle terminal at sa isang classified na lokasyon. Naintriga, nagtanong si David kung saan ang classified address na ito at kung sino ang nakatira doon. Tumugon ng system, Dr. Richard Hume, aka Stephen Falcon, Tall Cedar Road, Colorado. Bago makapagbitaw ng isa pang salita ang binatilyo, nahuli siya ng mga ahente ng FBI na nagpapaalam na mahaharap siya sa mga kaso ng pagiging espiya. Si David ay sumigaw na si Joshua ang nag-uudyok sa larong ito at sisimulan ang World War III kung hindi titigil. Nakiusap siya sa kanila na tawagan si Falcon ngunit itinapon nila siya sa isang kalapit na silid. Lumipas ang ilang tense na minuto at lahat ng nasa gitna ay nasa mataas na alerto. Ito ay kapag dumating ang isang malaking grupo ng mga turista para sa paglilibot sa pasilidad. Ginamit ni David ang pagkakataong ito para lumabas ng kwarto at magtago sa ilalim ng kalapit na hagdanan. Nang makita ang tamang sandali, nakihalo siya sa grupo ng mga turistang papalabas na ngayon. Matagumpay siyang nakasakay sa tour bus at nakalusot palabas ng NORAD compound. Kapag malayo na siya, gumamit si David ng payphone para makipag-ugnayan kay Jennifer. Hiniling niya sa kanya na i-book siya ng flight papuntang Oregon. Pero nagulat siya sa pagdating niya ng personal. Pagkatapos ay ibinunyag ni David na si Dr. Stephen Falcon ay buhay pa at magkasama silang naglakbay patungong Oregon. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng dalawang kabataan si Dr. Stephen Falcon sa isang cottage sa gilid ng lawa sa Oregon. Lumalabas na ang scientist ay naninirahan sa ilalim ng alias na Dr. Richard Hume. Bumalik sa NORAD, nakatanggap ng alerto si General Behringer tungkol sa dalawang missile na papalapit sa Alaska na sinamahan ng mga Russian fighter jet. Agad siyang nagutos ng dalawang F-16 jet upang harangin ang mga missile at magulat pabalik na may visual confirmation. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga piloto ay nagulat na walang missiles o Russian jet ang nakita ng kanilang mga radar sa Alaska. Sa pagdinig nito, ang general ay naiwang nalilito dahil ang isang live feed tracker system sa harap niya ay sa katunayan ay nagpapakita ng dalawang missiles na patungo sa lugar. Lingid sa kanilang kaalaman, ang orasan ng WAPRO ay bumababa sa oras sa isang aktwal na paglulunsad. Mayroon lamang 14 na oras bago ito magsimulang maglunsad ng mga missile nang hindi nalalaman ng sinuman. Ang eksena ay lumipat kay Dr. Falcon na nakaupo kasama ng mga teenager at tinatalakay ang kanyang pilosopiya tungo sa buhay. Nakabuo siya ng isang napaka-pesimistikong pananaw sa mundo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak. Sinisikap ng mga teenager na mga tuwiran kay Dr. Falcon na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pananaw ay hindi gaanong malungkot kung ang kanyang anak ay nabubuhay pa. Hinihimok siya ng mga ito na tumawag man lang sa mga opisyal ng NORAD upang linawin ang sitwasyon. Ngunit hindi niya ito sinagot at dumiretso na lamang sa kanyang kwarto. Dahil sa pagkabigo, umalis ang mga teenager sa cabin para maghanap ng bangkang aalis. Ngunit wala silang nakita at hindi sila makaalis sa isla dahil hindi marunong lumangoy si David. Ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagkasira at pinagsisisihan niya ang kanyang pagpapaliban sa pag-aaral kung paano lumangoy.
Ngunit habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang lumitaw si Dr. Falcon sa isang helicopter at hinihimok silang sumama sa kanya habang sila ay tumatakbo ng huli upang iligtas ang bansa. Lumipat ang eksena sa NORAD kung saan inalertuhan si General Behringer tungkol sa 300 Soviet ballistic missiles na patungo sa US. Nataranta, itinulak niya ang DEFCON 1 at inutusan ang mga bomber ng US na maghanda sa pagganti. Ang unang ulat ng WAPRO ay nagsasabi na ang unang welga mula sa Unyong Sobyet ay isang malawakang pag-atake. Kaya, iminumungkahi nito na ang paghihiganti ng US ay dapat ding maging all-out. Sa kabutihang palad, sina David, Jennifer, at Dr. Falcon ay bumagsak sa pasilidad ng NORAD at tumakbo sa silid ng digmaan sa tamang oras. Si Dr. Falcon ay galit na ipinaalam sa lahat na ang nuclear attack na kanilang nasasaksihan ay isang simulation lamang. Ngunit iginiit ni Dr. McKittrick na ang sistema ay gumagana ng walang kamali-mali at walang indikasyon ng isang simulation. Napilitan si General Behringer na paniwalaan ito dahil ang mga kahihinatnan ng pagtatanong sa katumpakan ng system ay maaaring nakapipinsala. Gayunpaman, sinubukan ni Dr. Falcon ng mga tuwiran sa general na nagtatanong kung bakit nanganganib ang kaaway ng isang malawakang pag-atake. Binigyang diin niya na walang mananalo sa ganitong senaryo na ginagawa itong lubos na hindi makatwiran. Sa wakas ay hinikayat niya ang general na ipagpaliban ang paghihiganti ng US hanggang sa maabot ng mga missile ng Sobyet ang kanilang mga target. Sa lalong madaling panahon, ang countdown ay umabot sa katapusan nito at ang oras ng epekto ay dumating. Gayunpaman, walang missiles na tumama sa US at ang mga target na base ay nagulat ng walang pinsala. Ito sa wakas ay nagiging sanhi ng lahat upang makahinga ng maluwag. Gayunpaman, napansin ni Dr. Falcon na ang WAPRO ay patuloy na nagpapatuloy sa simulation na pag-ataking nuclear ng Sobyet. Ito ay walang humpay na bumubuo ng maraming mga password upang i-crack ang 10-character launch code para sa mga nuclear missiles ng US. Pinaplano nitong simulan ng paglulunsad ng libu-libong missile patungo sa Unyong Sobyet. Ngayon, ang pagdisarma sa mga missile ay hindi isang opsyon dahil mayroon na lamang silang humigit kumulang 5.3 minutong natitira. Nang walang ibang alternatibo, pinasok ni na Dr. Falcon at David ang WAPRO system at hinamon ito sa isang laro ng tic-tac-toe laban sa sarili nito. Paulit-ulit na nakakakuha ng draw ang system ng laro at bilang isang machine learning program, natuto ito ng konsepto ng isang draw. Pansamantala, nakukuha din ng WAPRO ang 10-character na nuclear code at sinisimulan ng pagkakasunod-sunod ng paglulunsad. Ngunit bago ganap na ilunsad ang lahat ng mga missile, ginagaya nito ang iba't ibang mga senaryo ng digmaang nuclear. Dumadaan ito sa daan-daang milyong mga pagkakasunod-sunod at naghihinuha na walang panalo sa anumang senaryo. Dahil dito, napagtanto ng makina na ang isang nuclear strike ng isang kapangyarihan laban sa isa pa ay hindi may iwasang haantong sa ganap na pagkalipol ng dalawang bansa. Bilang resulta, binitawan nito ang kontrol sa system at inaanyayahan si Dr. Falcon na maglaro ng chess sa halip. Habang nagpapakita ang mga huling credit scene, nagdiriwang ang lahat at makikita natin ang mensahe, ang tanging paraan para manalo ay ang hindi maglaro. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.